So, umpisahan natin ang sidetrack ngayong gabi sa pagbabasa ng mga naging komento nito noong nakaraang mga araw. Unahin natin si Florenzo Husay Jr. Ba't ako nagkamali? Suki natin si Florenzo. Sabi niya, what negative GDP? Ano ba yan? Akala mo may stimulus program. Baka stimulus lang sa appetite for fine dining. Orion Constantino wrote regarding Edel's dokumentado ito, malaki talaga yung contribution ng mga stuntmen sa pelikula. Pero mahina na kasi ang mga action films ngayon, hindi katulad nung 90s. Tsaka nung 70s, di ba? 80s, nakakaawa daw sila. I applaud you guys. Jaime de Mesa, Arathelos wrote, tingnan nyo, mga naulila ng mga sundalo na matay. Ngayon, nyo sabihing bibigyan nyo ng amnesty ang mga bandidong abusaya. Okay, nandito na tayo sa part kutukol naman sa mga dinner nga na nangyari dyan sa New York. Sabi ni Love Tolentino, hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang tinabla ng H1N1 sa Malacanang? Madalas kasi silang maghugas kamay. Oh, that's funny. Okay, tingnan mo, pati sa dinner talagang wash hands before and after eating. I like Sabi that, ni Love. Sabi naman ni Ian Cruz, nakakatawa daw ang mga tagapagtanggol ng palasyo dahil sa sobrang kasinungalingan, lalo silang nababaon sa kanilang kalukuhan. Dapat mag-usap muna sila bago sila magsalita. Ernie Lawagan wrote 2.7 billion pesos in foreign travel expenses to date. GMA spent around 27% more considering inflation and peso-dollar exchange rate than the combined foreign travel expenses of the last 5 presidents of the country. May point siya doon. Sabi naman ni Jonathan Yang Miranda, bakit big deal ang dinner ng Pangulo? Ibang side naman to. Libre lang naman pala. Kahit ako, o siya daw, libre sa mamahaling restaurant at gagastosan ng $20,000. Go, go, go ako. Once in a lifetime experience, so why not? No such thing as a free lunch or dinner. Oo. Merienda lang. Arlene Joy wrote, ang pagiging matipid ng isang tao ang magpapayaman sa kanyang pagkatao sapagkat maraming hanga sa kanya. Jason Arito wrote, pwede request, paki-monitor po yung pagbili ng new jet plane ng Palasyo. Baka gamitin yan sa next election. Matulad yan sa fertilizer fund scam. Alam mo, sinabihan na ng Malacanang kanina na talagang hindi na mangyayari yan. Wala na. Sinabi na hindi na mangyayari at sinabi na ni GMA na inutos siya sa PSG na huwag nang i-entertain yung thought na magkakaroon ng bagong Saka ito madaling i-monitor to kung sakaling kukuha ng debt. It's the other things actually that are harder to monitor. Okay. The other spending. Tama yun, no? Katulad ng mga cellphone na iniangal ko. Pero na-explain naman nila yan kanina na nangyari yan before, tas ngayon nag-due diligence sila na hindi na mag-exceed ng ganun pa. Yung kasi 5 million pesos cellphone bill. Ng 1 year. Pero apparently, hindi lang pala yun sa press secretary, kundi sa buong... Sa buong departamento. Oo. Okay. Malaki pa rin. Malaki pa. Punta naman tayo sa komento ni Ken Aller. Ang sabi niya, PJM is making her last days more remarkable to Filipinos, but the problem is people are a bit vigilant na. Sana nga lang managot siya sa lahat ng mga pinagagagawa niya. Sabi ni Ken yan. Si Sunshine Policarpio naman, ano daw ang tatabon sa issue ng dinner, ang oil price hike, another infomercial from aspiring candidates, or the official statement of GMA that she will no longer run for presidency? What are we Filipinos doing? At the end of the day, it would still be our choices and perception of others' action that will matter. Laban Filipinos, our greatest battle is the battle over our own selves. Excuse me. Klase, Sunshine, Oo, maganda ang kanyang analysis. Louis of San Pablo, timing ang top 1 nyo ngayon, recession pa din hanggang ngayon, pero hindi nararamdaman ng Malacanang. Oo, kasi parang sinasabi nung mga taga-Malacanang, iba kasi yung formula nilang ginagamit para malaman kung talagang nandito na ba tayo sa punto ng recession or paalis tayo doon sa crisis. Iba sila ng pananaw. Iba yung pagbilang nila, iba yung formula nila. Basta sinasabi nila yung ibang mga tao nahihirapan sila, di ba? So, yun ang dapat nating lutasin. Kaya recession ko hindi, may mga nahihirapan tayong kababayan na dapat tulungan. Oo, yung recession kasi sinasabi nga, minsan mayayaman lang daw nakakaramdam nun Pero yung marami rin nagre-react dun sa... trickle down yun sa kanila, hindi lang nila alam. That's true. Marami rin nagre-react dun sa sinasabi ng Malacanang na yung pagtatanggol nila sa dinner na magkano naman daw yung investment na nababalik ng Pangulo dito sa bansa. Kanya-kanyang labas nga ng mga listahan ng accomplishment. Parang ganito nga ginastos namin, pero 6 billion ba? US dollars? Or some figure Wala namang nakikita. Talagang napalakalaki. Pero karamihan naman nun ay utang, di ba, Jovi? Yeah. Mga grant, mga ano. So, Grant. utang pa rin yun. Tama yan. So anyway, marami kaming namomonitor dito na sinasabi nyo at mga suggestion ninyo, no? Pero mamaya ihahabol natin kapag may oras pa dito sa 10, lalo sa mga pagbati nyo kay Martin. Pero punta muna tayo sa ating wow video. All the crawls. Ayun, yung crawl, puro happy birthday sa'yo, Martin.
So anyway, mag-wow video muna tayo. May bagong internet sensation. Ito si Nikolai White, ang batang pumasok sa Apple Store sa New York at na-record ang performance ng ito ng webcam ng isang laptop display nga doon sa branch na yun sa 5th Avenue. Alright. No, Martin. So panoorin natin kung ba't siya naging internet sensation. Your favorite song, Martin? Oh. Black Eyed. Black Eyed Peas. He's pretty cool. So this is an internet, a computer store. Yeah, he was just there in the Apple Store and he decided Pumasok, tapos nag-perform ng ganyan. But he must have pressed like a function in the Mac computer, no, to record himself. Oh! Di ba Diba? naka-display kasi yun? Yeah, and then they have Yeah. GarageBand software. Right, the music. software. Tapos pwede mo i-record. They have the Final Cut. Yeah. At madali lang yun, isang pindot kahit isang hindi techie kagaya ko kaya Natin mga reaction ng mga nasa paligid. Ooh, that. What the? So Martin, tonight's gonna be a good night for you. It's gonna be a good